Ryan, anong klaseng tulong ang hinihingi nila? Monica, pangunahing kailangan nila ngayon, tulong na kailangan nila ay financial assistance. Pero sa pangmatagalan na kailangan nila yung pangkabuhayan, lalo na dito sa mga pamilya nitong mga tatlong namatay dahil mga padre de pamilya ito, Monica. Kaya wala na silang provider, kailangan nila sa pangmatagalang solusyon ay itong pangkabuhayan. Sana ko po. Tapos po, ano po na, pag hinaan ako ng lupa, ano po yung anak ko. Kailangan ko po lumaban, kailangan ko po maging matatag para sa anak ko po. Naghihinagpis pa rin ang mga kaanak ng mga nasawing mangingisda sa West Philippine Sea noong linggo ng madaling araw. Hindi kasi nila alam kung paano muling magsisimula pagkatapos silang maulila sa mga padre de pamilya. Si Eileen na asawa ng kapitan at may-ari ng bangka na si Dexter Laudencia, sa 5 taong gulang na anak lamang daw siya humuhugot ng lakas ng loob. Ngunit hindi mapawi ang pagkabalisa dahil ang hanap buhay na ipinundar nila ng ilang taon biglang naglaho na lang. Si Melanie naman na asawa ng isa pang nasawi na si Romeo Mojico Jr., 5 ang naiwang mga anak at 3 dito ay menor de edad pa. Problemado rin siya ngayon kung paano bubuhayin mag-isa ang kaniyang mga anak. Hindi ko po alam kung saan nakukuha ng pangpaaral ng mga yan, lalo sa pang-araw-araw po namin. Kaya naman nananawagan sila ng tulong sa pamahalaan na sana ay matulungan sila sa kanilang pangangailangan at mapanagot ang may kasalanan. Sana sir, mapabilis po sana, lalo na sa pinansyal. Kailangan din po talaga namin. Kahit din po yung mga survivor, wala na rin pong dahil yung bangka po, nandun pa po eh. Di pa alam kung sana talaga makuha nila. Tulad yan po, may 9 months pa kaming anak na iniwan niya. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. Kung hindi dahil sa barkong bumangga sa kanila, hindi sila magkakaganyan. Samantala, kanina nagkausap ang 11 survivor at si Subic Zambales Mayor Jonathan John Conggun para alamin ang mga pangangailangan nila. Yung 3 nasawi, at the same time yung mga pamilya din. Bibigay kami ng tulong sa inyo. Siyempre, napakahirap niya. Nawalan kayo ng hanap buhay ninyo. Nawalan kayo ng kabuhayan ninyo. Pangunahing inihingi nila ng tulong ay ma-recover ang nakataob nilang motherboat sa lugar ng insidente. Gayon din ang ayuda lalo na ngayong walang-wala silang maipakain sa kanilang mga pamilya. Hindi po ngayon siya. Lutang na lutang pa po siya ngayon hanggang ngayon po. Kaya ngayon po sana yung panawagan namin ngayon eh. Sana po magawan pa ng parang para makuha po agad yun. Dahil lutang pa po siya. Bago nakatali pa po siya sa payaw. Monica, pinakiusapan na ng local government unit itong DSWD na tukuyin talaga kung ano ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na itong mga survivor at ng mga pamilya ng mga nasawi. Tutulong din daw sila ang LGU sa pagpapalibing dito sa 3 namatay. At sa ngayon ay inaantay na lang itong ginagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard para sa pagsasampa ng kaso. Kailangan daw ay mapanagot itong may-ari ng barko at tumulong lalo na dito sa pinansyal na gastusin nitong mga pamilya ng mga nasawi. Balik sa iyo, Monica. Ryan, as we speak, wala pa rin bang natatanggap na anong tulong ng pamilya mula sa LGU o kanino man na sangkot dito sa insidente? Kanina nakapanayam natin itong pamilya, particular itong mga asawa nitong 3 namatay. Nagbigay ng tulong itong Philippine Coast Guard Financial Assistance at itong LGU. Kanina nga pinakausap sa DSWD dito sa munisipyo at inaalam kung ano ang talagang kailangan nitong mga survivor at itong mga namatayan. At yun nga, sasagutin daw nila itong pagpapalibing dito sa 3. Sa ngayon, yun muna yung mga tulong na natatanggap nila.
Right, kasi nabanggit mo no na may mga breadwinners doon sa mga biktima, so napaka-urgent ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Isang tanong na lang, Ryan, no, pagkatapos itong insidente, kumusta yung presence ng PCG doon sa area kung saan nangyari yung aksidente? Mas pinaigting ba ang kanilang pagbabantay para maiwasan ang similar incident? Monica, itong pinangyarihan ng insidente, open sea ito, no? Daanan talaga ito ng mga barko. At ang ating Philippine Coast Guard naman ay nagpapatrolya, pero hindi naman madalas ay nagpapatrolya dyan dahil nga limitado ang kanilang mga resources sa lawak ng kanilang mga binabantayan. Pero ang PCG lagi daw nakaantabay sa ating mga kababayan na mga mangingisda kapag mayroong ganitong mga sakuna. Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa Zambales.